mga malls na mas boring pa kesa magstay sa bahay. Alam nyo di fam, ang ating basehan based sa entertainment value ng malls at syempre kung ano-ano ang laman na stores nito. Mr. D. Number 12, Tiendesitas, Pasig. Bago mag-react ang pet lovers at mahilig sa Filipino products, may kakaiba talagang concept ang Tiendesitas. Ayon sa Ortigas Land, sakop nitong humigit kumulang 30,000 square meters at nahahati sa iba't ibang villages para sa pagkain, pets, handicrafts, fashion at iba pang produkto. May live performances din at events paminsan-minsan. Pero kung ang hanap mo ay traditional mall experience, malaking department stores, maraming international fashion brands, malaking cinema complex at sunod-sunod na attractions, posibleng mabilis kang maubusan ng gagawin dito. Mas destination specific kasi ito. Malakas para sa pet supplies, furnitures, pagkain at lokal na produkto, pero hindi siya yung tipong pupuntahan ng barkada para maglibot ng 5 oras. Kaya hindi patay ang Tiendesitas. Ang problema dito kung wala kang specific na pakay, pwedeng maging tahimik ang lakad mo at boring. Number 11, SM Center, Pasig. Kung ikukumpara sa dambuhalang SM malls, maliit talaga to. Batay sa published data ng SM Prime, meron itong humigit kumulang 29,602 square meters na gross floor area, kabilang ang basement parking dito. Binuksan ito noong 2006 at nakapwesto malapit sa C5 at Frontera Verde. Ang pangunahing karakter nito ay convenience store or convenience mall. Grocery, hardware, restaurants, services at basic shopping. Maganda yon kung ang mission mo bumili ng pagkain, kumuha ng gamit sa bahay, kumain tapos uwi na. Pero kung naghahanap ka ng theme attractions, napakaraming fashion choices o buong araw na entertainment, mabilis mong maiikot ang mall. Sa madaling salita, efficient siya. At minsan di fam, kapag sobrang efficient na mall, wala ka ng dahilan para magtagal pa dito. Para bang community mall. Number 10, Santolan Town Plaza, San Juan. Ito ang klase ng lugar na mas bagay sa bihing sophisticated neighborhood commercial center kesa gigantic Filipino mall. Ang complex ay may 3 retail floors, 5 office floors at 4 na podium parking floors. Ang Rockwell Workspaces ay naglilista ng humigit kumulang 9,363 square meters na gross leasable area sa development. At dito rin nagmumula ang kakaibang appeal nito. Tahimik, malinis, hindi nakakapagod. Sa public visitor views, mismong pagiging peaceful at hindi crowded nito ang pinupuri dito. Magandang lugar para magkape o kumain ng walang ingay ng malaking mall. Pero yun din ang dahilan kung bakit napasama siya sa boring category natin. Kung teenager ka na naghahanap ng arcade, malaking entertainment zone o sandamakmak na tindahan, posibleng tanungin mo agad, mall ba talaga ito? Para sa peace and quiet, panalo to. Pero sa non-stop action, ay ibang usapan na. Number 9, Ayala Malls, Serin, Tagaytay. Located sa Tagaytay at binuksan noong 2015 sa Ayala Land Investor Data. Nasa humigit kumulang 11,000 square meters lamang ang gross leasable area nito. Napakaliit kumpara sa major Ayala Mall sa Metro Manila. 3-level community mall ito na sinamantala ang malamig na klima ng Tagaytay. Pero ayon sa ilang traveler reviews, isa sa pinakakaraniwang description dito ay simple, basic at madaling ikutan. Isang January 2026 review pa ang pumuna sa relatively early closing hours nito kumpara sa pagiging tourist destination ng Tagaytay. May grocery store, restaurants, cafes at essentials. Pero maraming pumupunta sa Tagaytay para sa view, bulalo, cafes at road trip. Hindi para ubusin ang araw sa Serin.
Kaya minsan parang pit stop ito kesa sa final destination. At lagi din ako nandyan pero nag-enjoy naman ako. Ang kulang lamang ay yung mga branded na stores natin. Number 8, Robinsons Santa Rosa, Laguna. Ito ay 3-level shopping complex sa Old National Highway sa Barangay Tagapo. At interestingly, mismong Robinsons ang naglalarawan dito bilang isang value mall para sa bargain hunters at practical homeowners. Sa mahigit 600 parking spaces, Robinsons Movie World, supermarket-related retail, amusement facilities, restaurants at maraming service centers. Pero napansin nyo ba ang malaking bahagi ng tenant mix? Government at practical services. May Pag-ibig, PhilHealth, PRC, PhilPost, SSS at iba pang serbisyo sa complex kaya maraming pumupunta rito, hindi para gumala, kundi mag-asikaso ng papeles. Imagine ang date ninyo. Babe, kain tayo. Hoy, sandali lang kukuha lang ako ng SSS. Hindi naman boring ang mall mismo, pero compared sa newer lifestyle destination sa Santa Rosa at Nuvali area, mas functional ang personality nito kesa aspirational. Number 7, SM Cherry Shaw, Mandaluyong. Ang dating Cherry Foodarama location ay naging bahagi ng SM Network at nire-develop bilang SM Cherry Shaw. Publish SM data places it as may gross floor area at approximately 35,669 square meters. Kasama na dito ang parking Hindi siya maliit na grocery lamang, pero hindi rin siya mega mall. At yun ang challenge. Nasa Mandaluyong ka, isang lugar na may napakalaking shopping destination sa paligid. Kapag kaya mong pumunta sa Mega Mall, Shangri-La, Estancia at iba pang malls, kailangan talaga magkaroon ng matinding rason para piliin mo ang smaller community mall na ito. Interesting fact, may panahon pang nabanggit ng mall visitors na mas naging interesting ang upper portion nito nang magkaroon ng rooftop football facility. Isang magandang halimbawa kung paano nagbibigay ng bagong dahilan ang malls para bumisita ang tao. Oo, useful ang mall na to. Pero bilang full day na lakwat siya, medyo bitin siguro. Number 6, Nomo Bacoor. Ito'y kasama sa Vista Lifestyle Center. Ito naman ang kabaliktaran ng lumang boring mall. Maganda, elegante, instagrammable. Mismong Vista Mall ang nagpoposisyon sa Nomo bilang premium lifestyle center na may landscaping, restaurants, cinema at modern architecture. Pero malaking mall. Aesthetics do not automatically mean malaking crowd. Sa isang visitor review noong 2025, pinuri ang pagiging malinis at relax ng Nomo. Pero napansin din ang ilang empty storefronts, lalo na sa upper level malapit sa cinema. May mga community discussions din noong late 2025 tungkol sa quieter areas at vacant spaces. Ito ang mall na pwedeng sobrang sarap tambayan kung ayaw mo sa siksikan. Pero kung ang definition mo ng exciting mall maraming tao, maraming nangyayari, maraming pagpipilian, baka sabihin mo, maganda nga ito pero ito na ba yun? Number 5, Shaw Center Mall, Mandaluyong. Matatagpo nito sa Shaw Boulevard Corner 9 de Febrero sa Mandaluyong at officially listed pa rin ng city government bilang shopping, commercial at office space. Pero ang personality nito ngayon ay mas practical kesa entertainment destination. May ukay, local businesses, services at NBI satellite offices na ginagamit pa rin hanggang 2026. Kaya buhay ito, pero ibang klase ng buhay. Hindi ito yung mall na napaka tanda. Sasabihin mo na lang, tara, doon tayo sa Shaw Center buong Sabado. Pero mas malamang ganito, tara, mag-NBI tayo.
At kapag government transaction ang isa sa major reasons kung bakit ka pumapasok sa isang shopping center, automatic may puntos ka sa boring scale natin. Number 4, Century City Mall, Makati. Ito ang isa sa pinaka-interesting sa listahan dahil hindi ito mukhang boring. 5-level lifestyle mall ito na may humigit kumulang 50,000 square meters na gross floor area. Ngunit nasa 17,000 square meters lamang ang net leasable retail space. Binuksan ito noong 2014 bilang retail anchor ng Century City Development. Magandang design at nasa mismong poblasyon area pa. Pero noong 2026, isang community discussion tungkol sa mall ang nagbanggit ng pagkawala ng ilang dating tenants at kung bakit mas tahimik na raw ito kaysa dati. Ilang commenters ang nagsabing may pinipili pa rin nila ang Greenbelt, Glorieta o BGC para sa serious shopping kaysa dito. Ito ang problema kapag nasa Makati ka, hindi sapat ang maganda ka. Dapat kumpleto. Kailangan mong makipaglaban sa ilan sa pinakasikat na retail districts sa buong bansa. Number 3, Ayala Malls, the 30th, Pasig. Binuksan noong January 2017 at meron itong humigit kumulang 26,833 square meters na gross leasable mall area. Modern, maaliwalas at surrounded by residential developments. Pero may malaking pagbabago. Noong 2025, kinumpirma ng mall customer service ayon sa isang visitor report na permanently closed na daw ang cinema nito. Noong 2026 ngayon, reviews, may visitors ding naglalarawan sa mall bilang tahimik, hindi crowded at may ilang boarded up spaces. Still, may restaurants, grocery, hobby stores at services dito. Pero pagkawala ng cinema malaking bagay dahil ang sinehan traditionally isa sa strongest reasons para magstay ng matagal sa mall. Kaya kung gusto mong peaceful date, okay. Kung gusto mo ng mall na parang fiesta tuwing weekend ay baka antukin ka dito. Number 2, South Park Center, Muntinlupa. Malaki-laki ito. Isang mixed-use development na may humigit kumulang 58,000 square meters na total gross leasable area. Kabilang ang mall, offices at iba pang commercial uses. May 5-story shopping center at 6-story office component. Pero interesting ang naging evolution nito. Mismong Ayala Land Logistics ang nagsabing nag-transform ito mula conventional shopping mall patungo sa multi-service hub. May government services, offices, clinics at iba pang practical uses. Sa isang community discussion tungkol sa quiet malls, may commenters na specifically binanggit ang South Park Center at dahil sa relatively low mall foot traffic dito, habang government services naman ang malaking dahilan ng pagpunta ng visitors. Basically, imbes na mag-shopping, talaga namang may aasikasuhin lang sa government. Useful na useful, pero exciting? Depende na kapag government forms ang kailangan mo. Number 1, Metro Mall, Las Piñas. Ito'y dating konektado sa Uniwide Retail Area. Itong pinakamalapit sa tunay na dead mall atmosphere sa Countdown. Ang complex ay may 3 retail stories at basement parking. Pero sa mga published descriptions ng property, malaking bahagi ng upper floors ang matagal nang underutilized. Ang ground floor ang nananatiling pinaka-functional kasama ang budget stalls at grocery anchor, habang ang dating entertainment area sa upper levels hindi nakatulad ng dating operasyon. At dito, pumapasok ang nostalgia. Noong mas buhay pa ang complex, meron itong cinema, amusement area at iba pang attractions. Ngayon, malaking kontrast ang makikita. Isang malaking mall structure na may bakas ng panahon kung kailan mas ambitious ang entertainment component nito. Kaya kung ang boring mall, mall na mabilis mong maiikot. Limitado ang active entertainment at mas marami kang mararamdamang nostalgia kaysa excitement dito.
Metro Mall Las Piñas ang ating number 1. At ironically, yun din ang dahilan kung bakit interesting itong bisitahin para sa mahilig sa mga old malls. Kaya T-Fam! Ang iba sa mga malls community malls at service malls, kaya may specific na kailangan silang i-deliver para sa mga customers. Ang nakakatawa sa mga boring mall minsan sila pa ang pinakamasarap puntahan. Walang siksikan, walang agawan sa parking at minsan parang ikaw ang may-ari ng buong hallway. Pero kayo, alin dito ang boring para sa inyo at alin ang pagtatanggol nyo na? Hindi talaga boring na nasa listahan natin. Sabihin nyo naman. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. Hihi! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!